Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay maghanda na para sa ating pananambahan ngayong umaga. At hayaan niyong basahin ko po sa inyo ang sinasabi sa mga awit, chapter 27, 1-8. Panalangin ng pagpupuri. Sabi po dito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niyang habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo isisigaw ng may kagalakan, habang mga handog ko'y iniaalay. Aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y nariyan na ako at kita'y sasambahin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit. Salamat po sa araw na ito na muli kami, Panginoon, ay hinatid mo ng ligtas sa aming pananambahan. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga kabutihan mo sa amin. Salamat sa pagliligtas mo sa amin sa mga dumating na bagyo, Panginoon. Hindi namin naranasan ang hirap, Panginoon, dahil alam namin nandyan lagi ang iyong protection sa amin, Panginoon. Salamat po maging sa mga pangailangan namin na iyong tinugon. Sa mga problema na nalagpasan namin, Panginoon, maraming salamat sa mga katugunan mo, maging sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo namin sa buhay na ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin para mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Panginoon, patawad po. Alam namin na sa tuwina, Panginoon, bawat segundo, bawat minuto ng aming buhay, tulungan niyo po kami. Bantayan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan dahil lagi po kami nagkakasala sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ay Diyos na tunay na hindi mo tinitingnan ang aming mga pagkakasala, kundi mas tinitingnan mo, Panginoon, kung paano kami bumabalik sa iyo. Maraming salamat po sa lahat at ang aming mga pagsamba nawa, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na muli kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo. Sa aming mensahe na dadalhin mo ngayong araw na ito, nawa ay magbigay po ito ng liwanag at gabay sa aming paglakad sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen.
sandigan at Ikaw, Panginoon, yung aming malalapitan sa lahat ng pagkakataon, Lord. Lord, as we sing the song, Panginoon, pray na, Panginoon, na help us to give you glory. Help us to give you the required glory, Panginoon, na tanging para sa iyo namin, Panginoon Jesus. The King of Glory.
God, tunay nga we praise and glorify your highest name, Panginoon Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makarating kami, Lord, dito sa inyong banal na sambahan. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga, sa hininga at sa buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon Jesus. Tunay nga na dakila ka. Tunay nga, Panginoon, sa mga oras na ito, lumalapit kami, Lord, sa inyong banal na harapan. Tunay nga, Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw ay palaging nandyan. Ikaw yung palagi namin masasandalan, Panginoon Jesus. Lord, sa mga oras na to, help us, Panginoon Jesus, to commit fully our lives, Panginoon, sa inyo at sa inyo lamang, Lord God. Lord, tulungan mo kami to give you glory. Help us, Panginoon, na ikaw lamang yung palaging maitaas sa pamamagitan ng aming buhay. Help us, Panginoon, to encourage more people papalapit sa inyo, Lord God. Lord, ikaw po ang maging sentro ng gawain na ito. Ikaw po ang maging sentro ng aming mga buhay, Panginoon Jesus. Lord, sa mga oras po na ito, saliksinin mo kami, ikaw yung patuloy na mangusap sa amin, Panginoon. Patuloy po na ipaalala sa amin kung bakit kami nandito, Lord God. Lord, maraming salamat po sa pag-ibig na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, kahit hindi kami karapat-dapat. Patuloy mo ipinaparana sa amin, Lord God. Lord, sa pag-iingat na ibinibigay mo sa amin, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Lord God. Lord, sa kagalingan, sa mga karamdaman na ibinigay mo sa amin, Panginoon Jesus. Maraming salamat din, Panginoon. Lord, dalangin po namin na sa mga oras na ito na ikaw lamang yung madakila, ikaw lamang yung maitaas, Lord. Dalangin po namin na ikaw po ang maging sentro at ikaw lamang, Panginoon, ang madakila. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad at ikaw lamang ang karapat-dapat na purihin at sambahin namin, Panginoon Jesus. Ito lamang po ang aming samot dalangin. Sa iyo po ang pinakamataas na papurihin at samba. This all we pray in your mighty name, in Jesus' name. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan at tapat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa aming po mga buhay. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Kinikilala, Panginoon, ang lahat ng iyong mga gawa sa aming po mga buhay. Hindi man namin mabanggit ang lahat, Panginoon, ng bagay, ng iyong kaparaanan, ng pagpaparamdam sa amin ng iyong kabutihan. Pero sa umagang ito, Panginoon, alam mo po yung laman ng puso namin. At nais lang po naming ibigay sa iyo yung aming mga pagpupuri, yung aming mga pagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo at ginagawa mo sa amin. Salamat po sa mga pagpapalat biyaya. Salamat sa mga taon ng buhay, kaarawan. Salamat sa mga kagalingan, Panginoon, sa karamdaman. Salamat sa pagtugon mo sa aming mga prayers. Salamat, Lord, sa kalakasan sa panahon ng mga panghihina. Salamat sa karunungan sa mga panahon na kami po ay nangangailangan nito sa aming mga pag-aaral. Salamat din po sa mga pag-iingat mo, sa protection mo na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat sa mga opportunities na lagi mong ibinibigay sa amin, Panginoon. We thank you, Lord. Salamat maging doon sa mga testing, sa mga trials, sa mga challenges, sa mga pagsubok ng buhay. Lord, lalo namin nararamdaman na Ikaw ang Diyos na nangangalaga sa amin. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, yung iyong mga kamay na mapag-alaga, Panginoon, ang nararamdaman namin kumakapit sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, nais po namin ibalik sa iyo lahat ng pagpupuri at kapasalamat. At dalangin namin, Panginoon, sa pamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyo pong basbas at pagpapala. Yan, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po muli. Yan, si Pastor Perds po sana ngayong umaga, kaya lang po tinamaan ng trangkaso. Sila pong mag-asawa, kaya ako po muna yung inassign ngayong Sunday to share with you yung ating pong pangatlong pag-uusapan. No? The Marks of an Excellent Ministry number 3. No? Last time po,
ay ating pong napag-usapan yung number 2, kung saan ito po ay nag-focus doon sa motive or sa motibasyon ng ating paglilingkod. No? Ano ba yung ating dahilan? Ano ba yung layunin natin kung bakit tayo nag-serve sa ating Panginoon? Ito ba ay para sa kapurihan ng tao o para para ibigay natin yung praises sa Diyos at hingin natin yung sabi nga ay approval ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa? So basically, ang ating pong pag-uusap ay tumatalakay pa rin sa karanasan ni Apostol Pablo sa kanyang pong ministry o sa kanyang journey sa paglilingkod sa Panginoon. At ngayon pong umaga, ang ating paksa ay patungkol sa pangangalaga sa mga bagong panganak. No? The marks of an excellent ministry, it nurtures the newborn. No? Ito yung ating bibigyan ng pansin ngayong umaga. No, bakit nga ba kailangan nating alagaan yung mga bagong panganak? No, kapag sinabi sa church na bagong panganak, ito po yung mga new Christians, yung mga new converts, no, yung mga bago pa lang nakilala sa Panginoon. Maaring sabihin natin na sila ay bunga ng ating mga ministry sa church, no, yung ano ba yung ating mga ministry sa church? Yung ating mga small group ministries, yung ating mga camps, yung ating mga camps, no, yung iba pang mga yung outreaches, yung ating Sunday school. So lahat ng mga bagay na may kinalaman at naipapahayag ang ebanghelyo, yun po yung kadalasan na pinanggagalingan ng mga new converts. No, bukod pa doon sa mga kapatid natin na naiimbitahan ng ating mga kapatiran. No, meron ditong mga families o may mga kapatid tayo na dahil naging interesado sila sa buhay ng kanilang kapitbahay, no, sila ay nagkaroon ng interest na sumama sa church. At yun, doon nila naranasan yung growth sa kanilang buhay pananampalataya. At doon nakakilala sa Panginoon. No, at yung iba naman, bunga ng mga Bible studies. Yan. So yung iba, bunga ng Sunday school. So marami tayong mga iba't ibang mga pinanggalingan. At marahil yun yung time na malalaman natin at makikita natin papaano ba nangangalaga ang Diyos sa buhay ng mga bago pa sa pananampalataya. So yung ating teksto po ay matatagpuan natin sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 8. No? Sa English version, nasabi po diyan, "But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us." Kung ating pong titingnan sa Tagalog version po, sa ASD o sa Ang Salita ng Diyos, yung parang King James version sa Tagalog, ang sabi po diyan, "Sa halip, naging magiliw kami sa gitna ninyo tulad ng isang inang mapagkalinga sa kanyang sariling mga anak. Dahil sa matinding pagmamahal namin sa inyo, nalugod kaming ibahagi sa inyo hindi lamang ang ebanghelyo ng Diyos, kundi maging ang aming mga sariling mga buhay o mga buhay din dahil naging napakamahal na ninyo sa amin." So, tingnan niyo po yung mga talata. Ano po? Ito po yung nagpapahayag ng kaparaanan o paraan ni Pablo, maging ng kanyang mga kasama, kung paano nila tinrato o tinreat yung mga bago pa sa pananampalataya. Bago tayo magpasimula, magpatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, dalangin po namin na buksan mo po yung aming mga puso at isip upang tanggapin namin yung mga bagay na nais mong sabihin sa amin ngayong umaga sa iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang siyang sumaamin, magpala ng mga paalala, buhat po sa iyong mga banal na salita, at ito po, Panginoon, ang aming lakaran sa aming pong mga buhay. Ito po ay aming dalangin, in Jesus' name, Amen. Yan. So, muntahan natin yung buhay ng mga sanggol. What nawala? Yan, okay, yan. Picture ng mga babies. No, kapag ang mga baby po ay ipinapanganak, no, bagamat ito ay medyo malaki-laki na, no, wala naman siguro lalabas na ganyan na kaagad kalaki. Pero pwede rin siguro, no. So pagka ang mga baby po ay pinanganak,
talagang grabe yung pag-aalaga ng lahat ng mga tao na nasa paligid niya. No? Yung mga doktor, yung mga nurse, no? At lahat ng mga tao na nasa paligid niya, talagang they will give yung marapat na pag-aalaga ng kanilang mga gentle hands sa mga sanggol o sa mga baby. Lahat ng mga bagay na kailangan ng baby sa kanyang paglabas ay ibibigay ng mga nag-a-attend sa kanya. No? At kapag siya ay ibinigay na sa kanyang ina, yung nanay ang pangunahing mayroong talagang puso at pananagutan para sa kanyang anak. At talagang gagawin niya ang lahat para maalagaan yung kanyang baby. No, naalala ko po yung aming panganay nung siya ay baby, dahil siya yung kaunahan sa pamilya, lahat ng focus nasa kanya. No, talagang yung atensyon ng kanyang lola, ng kanyang mga tita, no, talagang nasa kanya. Hindi niya alam yun, baby pa siya eh. No, pero lahat ng pwedeng magawa para maiparamdam yung pagmamahal at pangangalaga sa kanya ay nagawa ng mga tao sa paligid niya. No? So, ganoon po tayo. No? Kapag tayo ay mayroong mga anak at mayroong mga sanggol sa ating mga tahanan, hindi lang yan nagbibigay ng saya sa atin. No? Yan po ay talagang yan yung sabi nga pagkakataon para magkaroon ng lugar yung pagpapahayag at pagpapakita ng ating pangangalaga sa pamamagitan ng ating mga kamay. No? So, lahat gagawin natin, no? Lahat ay susubukin natin, lahat ay sisikapin natin para yung pinakaposibleng bagay maiparamdam natin at maiparanas natin sa mga sanggol o sa mga babies yung kailangan nilang maranasan para sila ay makasurvive at lumaki at mag-mature. Alam niyo po, ito yung eksaktong picture na ipinakita ni Pablo sa chapter 1 ng ating teksto, kung ating babalikan. Ano po? Ang sabi doon, we were gentle among you, no, like a nursing mother caring for her children. We were gentle among you like a nursing mother caring for his children. Sabi sa Tagalog, sa halip, naging magiliw kami sa gitna ninyo, tulad ng isang inang mapagkalinga sa kanyang sariling mga anak. No, yung paglalarawan ni Pablo ng kanyang mga sarili, o ng kanyang sarili, ng kanyang paglilingkod, ay tinulad niya sa isang ina na mapagkalinga. No, sa isang inang mapagkalinga sa kanyang sariling anak. So, hindi po yun pwedeng sukatin. No, kung meron mang bagay na siguro hindi kayang masukat sa buhay ng isang nanay, yun yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Amen ba? No, yung mga nanay, alam po yan. No, handa kayong ibigay yung inyong buhay para sa inyong mga anak. No, kaya nga, kumbaga siguro hindi lang dahil bilang isang ina, kundi sa inyo, naramdaman nyo yung tagal ng panahon mula doon sa sinapupunan hanggang sa paglaki ng mga anak na naka-attach sa inyo. Siguro lalo na yung mga nagbe-breastfeed, no, mas ramdam din nila talaga yung attachment sa mga anak. So, ganoon yung paglalarawan ni Pablo sa kanyang ministeryo, sa kanyang sarili. Siya ay katulad ng isang mapagkalingang ina. So, pero dito po, ang isang mahalagang bagay na dapat nating makita, ipinapaalala ni Pablo, ni Apostle Pablo, na ang ministeryo ay hindi yung ministeryo nagtatapos lamang sa pagkakaroon ng mga converts o ng mga bago sa pananampalataya. So meaning to say, ang ministry ng isang church o ng lahat ng mga iglesia ay hindi lamang pwedeng magtapos doon sa pagkakaroon ng mga bagong miyembro, doon sa pagkakaroon ng mga bagong bunga sa mga ministeryo o ng mga bagong mananampalataya. Ito po ay kailangang magpatuloy saan? Sa pamamagitan ng patient care. No, ng patuloy na pangangalaga, yung sabi doon sa isang komentary, loving affection and sacrificial service.
kailangan po ng ilang mahalagang mga bagay. No? Yung ministry ng church ay hindi kailangan magtapos sa pagkakaroon lang ng mga bagong Kristiyano. Kailangan maiparamdam natin yung patient care, yung loving affection, and yung sacrificial service. Mamaya, ano pa natin yan? Malalaman pa natin yan o makikita pa natin yung mga bagay na yan. So, ito po yung marka o ito yung mark of an excellent ministry. No? It nurtures newborns in the faith until they grow strong in Christ. Ang isang mahalagang marka ng isang matagumpay na ministeryo ay nagbibigay halaga doon sa mga tinatawag na newborns sa church o sa faith. No, yung mga bago sa pananampalataya, yung mga bagong panganak, yung mga baby Christians. So lahat po tayo nanggaling doon sa ganoong pagkakataon. Naging mga bago tayo, mga Kristiyano. Nung ako po'y baby Christian, no, naramdaman ko yung pangangalaga ng church sa akin. Dahil nung time na yun, kabataan pa lang ako eh. No? So naramdaman ko kung paano mangalaga yung isang kuya, yung isang ate, no, yung isang nana, yung isang tatay. So naranasan ko sa church dito sa atin, dahil dito naman ako tumanda, no, dito ko naranasan kung papaano maalagaan ng mga matagal na sa pananampalataya. Kung papaano yung sinasabi ni Pablo na kailangan natin ng sabi nga patient care, no, loving affection, and sacrificial service. No, kung paano naging pagpapala yung mga kapatid na matagal na sa faith sa aking buhay noon bilang bago sa Panginoon. So dito po sa ating passage ay meron pong nireveal si Pablo sa kanyang ministeryo, yung puso sa kanyang ministeryo. No, kaya nga ginamit niya yung tender image ng isang nanay sa kanyang anak. No, ano ba yung image ng nanay sa kanyang anak? Gentle, loving, and sacrificial. No, yun yung nireveal ni Pablo sa kanyang sa puso ng kanyang ministry. No, hindi pinakita ni Pablo dito na yung mga new believers, yung mga bago sa pananampalataya, yung mga new Christians o new converts ay parang mga project. No, na kailangan ano natin yan? Yung mga new Christians o yung mga bago sa pananampalataya, yan yung ating maging focus. Kailangan madagdag sila sa bilang, no? Kasi kailangan lumaki yung church, no? Hindi po ganoon. Hindi ganoon yung desire ni Pablo. Hindi ganoon yung kanyang trato sa mga new believers, no? Instead, sabi, he saw them as family. Sinilip ni Pablo at tinignan ni Pablo yung mga newborns sa kanyang ministry bilang kasapi o kasama sa pamilya. No? Kapamilya. Ibig sabihin, hindi ipaparamdam lang na nandito ka sa church bilang bagong mananampalataya, no? Gagawin lang yung dapat ibigay sa iyo o yung mga privilege bilang isang bagong mananampalataya, pero hindi ipaparamdam na ikaw ay kasama sa pamilya. Dito po pinakita ni Pablo na yung lahat ng mga bago sa pananampalataya, they are the member or they are a member of their family. No? So dalawang katotohanan dito ang nagliwanag. Una, yung tinatawag na gentleness. No, sabi niya doon, we were gentle among you. No? We were gentle among you. Ginamit niya yung word na gentleness sa English. Sa Tagalog, naging magiliw kami sa gitna ninyo. So pag sinabing magiliw, yung iba yung kapahayagan, no? Iba yung pagtrato, nagpapakita ng pagiging magiliw. Kapag ang isang tao magiliw sa isang tao, masaya po 'yun. 'Di ba? Masarap yung pakiramdam. Hindi katulad nung hindi ka papansinin, no? Yung minsan parang susupladahan ka pa o susupladuhan ka pa. Hindi mo mapipil na ikaw ay pamilya o na ikaw ay kasama sa pamilya o na ikaw ay welcome sa family. Pero dito po, yung isang katotohanan na binanggit at nagliwanag sa ministry ni Pablo ay yung gentleness. Pangalawa ay yung sacrificial love.
Not only the gospel, sabi niya, but also our very lives. Hindi lamang yung ebanghelyo, no? Kundi, sabi niya, pati yung aming mga buhay. Ibig sabihin, hindi lang nanatili o umikot sa pagbabahagi ng ebanghelyo yung ministry ni Pablo, kundi ipinakita niya na yung buhay niya kasamang nakataya sa kanyang paglilingkod. So ano po dito yung pinapaalala ni Pablo? No, Paul reminds us that true ministry doesn't end, no, at conversion. It continues with patient care, loving affection, and sacrificial service. That is the mark of an excellent ministry. No, sabi ni Pablo, yung tunay na ministeryo, nagana ba ito? Ay, wala na pala. Sige, pakibalik. Yan. Pakibalik na lang, pakibalik ko yan. Isa pa. Yan. So, ang sabi niya, yung tunay na ministeryo, hindi ito nagtatapos sa mga new convert lang o sa conversion. It continues with patient care, loving affection, and sacrificial service. So, ang tanong ngayong umaga, ano ba yung nararapat na paraan ng pangangalaga dapat ng isang iglesia sa mga newly born Christian? Paano ba natin dapat itrato yung mga bago sa pananampalataya? Paano ba dapat tanggapin ng isang church yung mga bago pa sa Panginoon? So meron pong ilang mga mahalagang mga bagay na dapat nating makita. Una, sabi diyan, kailangang taglayin ang pagiging magiliw. Kailangang taglayin ang pagiging magiliw. An excellent ministry is gentle in nurture. An excellent ministry is gentle in nurture. Si Pablo po, no, he compares his ministry to that of a nurse or mother. Ang comparison na ginawa ni Pablo sa kanyang ministeryo ay katulad ng isa-isang nurse o sa isang nanay. Sabi niya doon, naging magiliw kami sa gitna ninyo, tulad ng isang inang mapagkalinga sa kanyang sariling anak. Tulad ng isang inang mapagkalinga sa kanyang sariling anak. Tandaan natin that new believers are fragile. No, mga ano yan sila, sensitive sa lahat ng bagay at dapat alagaan. Like spiritual newborns, they need protection, they need patience, and they need constant cares. No, yung ating pong mga bago sa pananampalataya na mga kapatid, yung mga bago pa lang sa Panginoon, sila po yung mga mas kailangan ng proteksyon, mas kailangan ng pagpapasensya, at mas kailangan pa ng pangangalaga na doble, higit doon sa mga matagal na sa pananampalataya. No, meron pong isang larawan ng pangangalaga. Ito po yung mga mahilig sa paghahalaman, yung mga plantito o yung mga plantita. So siguro makaka-relate kayo doon, ano po, lalo nung nakalipas na pandemic, na focus tayo doon sa pagtatanim, no? Kasi hindi makalabas, so walang ibang libangan kundi maggawa ng mga ganung mga bagay. So yung mga farmer po, o yung mga nagtatanim, yung mga plantito, yung mga plantita, kapag sila'y nagtatanim, talagang todo yung kanilang paghahanda at todo yung kanilang pangangalaga sa kanilang mga inaalagaang tanim. Kapag meron ng sibol, no, nagbibigay yun ng kagalakan. Kasi halimbawa, kung nagtanim ka ng buto, tapos sumisibol na siya, ibig sabihin, matagumpay yung iyong kamay sa pagtatanim. Ang tawag doon, meron kang green thumb. No? Kapag tinanim mo yung buto, tapos isang taon na, hindi pa lumalabas, wala kang green thumb. may ganon. Walang gift sa pagtatanim. Medyo mabigat daw yung kamay pagka ganoon. No? Pero yung iba talagang parang madapuan pa lang ng kamay, tumutubo na yung parang may magic yung kamay, di ba? Magaling mag-alaga ng halaman. So kapag mayroon ng sumisibol, kagalakan yun doon sa mga plantito at plantita. At habang sumisibol yung kanilang tanim, kung ano man yun, no, talagang gagawin nila yung lahat para pangalagaan yung kanilang itinanim. Kung may mga damo, tatanggalin. Kung may mga kulisap o kung anong mga pwedeng pumatay doon sa halaman o sa tinanim,
Tatanggalin lahat yon, gagamitan ng mga spray o kung ano-ano pa para lumaki yung kanilang itinanim. No? Walang farmer o walang plantito at plantita na matapos magtanim, iiwan niya lang yung tanim niya at hahayaan niya lang tumubo mag-isa. Bahala ka dyan. Tumubo ka mag-isa. So, wala pong ganoon. No? Talagang extra care yun. Araw-araw halos pupuntahan mo, aalagaan mo, no? Titingnan mo kung anong nangyayari na development doon sa iyong tinanim, kung meron ba o wala, no? Ano yung mga kailangang gawin. No? So, nandoon yung pangangalaga. They need those things. In the same way, yung mga young believers, mga kapatid, ganoon din po. They are fragile. They need constant spiritual watering. Kailangan po nila ng dilig. Kailangan po ng dilig ng salita ng Diyos sa mga bago pa lang sa pananampalataya. Kaya po tinuturuan natin sila kung paano mag-pray, mag-devotion, di ba? Kung paano yung tama na pag-unawa sa salita ng Diyos sa kanilang napapakinggan. So they need constant spiritual watering. They need protection from the weeds of false teaching. Lalo po ngayon sa panahon ngayon na napakalaganap ng fake news, no? Yung mga false interpretation ng Bible. Hindi porket maganda yung background, maganda yung salita, mahusay yung nagsasalita, magaling yung nagpipreach, no? Yun nakaagad yung tamang dapat nating unawain at pakinggan. Pero pag bago pa lang sa pananampalataya, mas madaling matangay ng ganoong mga turo. Yung nga pong mga luma na minsan nadadala pa ng mga ganoong mga turo, di ba? Malungkot. Pero yun po yung katotohanan. Much more doon sa mga bata pa sa faith o sa pananampalataya. Kaya kailangan nila ng proteksyon. Kailangan ng guidance from those who are more mature in the faith. So ano yung application nito sa buhay natin, mga kapatid? Kapag mayroon pong bago sa Panginoon, bago sa pananampalataya, maaring sabihin natin that they may stumble. Yan po yung mga taong madaling matisod, madaling ma-discourage. Makakita lang sila ng mga hindi maganda sa church, no? Yung mga kapuna-puna sa church, nagkakaroon sila ng ganoong kaisipan. No? They may misunderstand or they even think of something na hindi naman dapat talaga isipin. Why? Because they are new. Sila'y bago sa pananampalataya, bago sa Panginoon. At tayo po bilang isang iglesia, our task is not to crush them with criticism. No, hindi tayo nandito bilang isang church para sabi nga ay kutsain yung mga bago sa pananampalataya. No, yung pagtawanan dahil bakit ganoon yung kanilang paraan, ganoon yung kanilang pag-uugali, kung bakit ganoon sila. No, hindi po dapat ganoon. We are to gently guide them toward growth. Dapat natin silang samahan at patnubayan sa kanilang paglago sa kanilang spiritual na buhay. Amen po ba, mga kapatid? No? So, just as Christ is patient with us, katulad ng pagiging pasensyoso ni Jesus sa atin. Nung tandaan nyo po, tayo po dumaan din sa ganyan. No? Minsang naging kahit papaano ay burden din tayo ng mga matagal sa pananampalataya. Maaring sabihin na siguro dahil meron tayong pag-uugali na hindi akma sa pagiging Kristiyano kasi nga bago pa lang tayo sa faith. Pero lahat ng bagay na yon tatanggalin ng Panginoon at babaguhin ng Panginoon unti-unti sa ating paglago. So, ibig sabihin, no, hindi magiging posible yung growth ng isang bago sa pananampalataya kung hindi tutulong o hindi gagabayan ng kanyang iglesia, ng kanyang church. Kaya ang laki po ng ating responsibility, mga kapatid. No? Kailangan nating taglayin yung pagiging magiliw. Kaya pag tayo po may makikita ng mga bago sa pananampalataya, may mga bago tayong mga bisita na dumarating sa ating church, no, may mga Christians na
walk-in, no? Yung mga actually yung iba hindi pa sila mananampalataya, naghahanap sila ng church, tayo yung tinuturo sa kanila. No, dito sila dinadala ng Panginoon. So kailangan paramdam natin sa kanila yung pagiging magiliw sa lahat ng panahon para sila ibabalik dito sa church. At meron tayong opportunity to guide them sa kanilang paglago sa pananampalataya. Pangalawa, kailangan maiparamdam yung pagiging mapag-alaga. So bukod doon sa pagiging magiliw, kailangan nating iparamdam sa kanila na tayo ay caring na church. No? An excellent ministry is affectionate in care. Sabi ni Pablo, he was affectionately desirous of you. No? Sa Tagalog sabi doon, dahil sa matinding pagmamahal namin sa inyo. Dahil sa matinding pagmamahal namin sa inyo. So, yung kanyang salita, his words are filled with warmth and with genuine love. No? Not duty only. Yung kanyang mga salita na binanggit diyan, yung kanyang mga gawa ay hindi po nagpapakita na duty niya lang o duty niya o tungkulin niya na iparamdam yung pagiging mapag-alaga sa kanyang mga bagong miyembro. No? Hindi po ganoon. Bagkus pinakita niya na his words are filled with warmth and genuine love. At ito po ipinakita niya sa kanyang aksyon. No? Isipin niya po halimbawa, kung merong isang teacher nagbigay ng isang research paper sa isang grade 1 o grade 2 students. No, do you think kaya bang gawin nyo ng grade 1 o grade 2 students? Imposible po yun. No? Hindi po pwedeng ganoon. No? Pwedeng yung grade 1 o grade 2 students ay mahirapan talaga ng matindi. Alam niyo po, yung growth o yung paglago ng isang Kristiyano ay step by step. No? Unti-unti. It is a step-by-step teaching. It is a step-by-step encouragement and a step-by-step correction. Ang paglago ng isang bago sa pananampalataya ay hindi po biglaan. Hindi instant. No? Yung bang bago ka lang sa Panginoon, tapos biglang nag-boom, ikaw na kaagad ay isang leader kaagad. No? Hindi po ganoon. No, kaya nga dito sa church, talagang meron tayong prosesong sinusunod, di ba? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi natin agad pinapasabak sa ministry. Kailangan maranasan niya muna personal yung ministry sa kanyang buhay. Kung paano gumagawa, nagmi-ministeryo sa kanya ang Panginoon through the different ministries ng church. Then afterwards, syempre kailangan matiyak natin yung kaligtasan ng isang kapatid sa pananampalataya bago pa siya gamitin ng Panginoon sa paglilingkod. So it is the same sa mga bago sa pananampalataya. With those spiritual infants, no? They don't instantly understand deep doctrines or mature practices. No, kailangan pa rin natin makita na yung mga bago sa pananampalataya, hindi naman sila makakaunawa kaagad nung nauunawaan natin. Kung matagal na tayo sa church o sa pananampalataya natin, no? They need someone to patiently teach them the basics of everything in faith. No? Prayer, faith, and obedience. Diba? They need people na magtuturo sa kanila ng mga bagay na yun. At tayo po yung pinili ng Panginoon to guide them to that things or basic things in life bilang isang Kristiyano. No? Huwag natin sayangin yung opportunity na yon. Kung dito dinala ng Lord yung isang tao para lumago sa kanyang pananampalataya, no? Samantalahin po natin yon. Gamitin natin yung pagkakataon na yon, yung opportunity na yon, para maiparamdam na ang church natin o tayo mismo bilang anak ng Diyos ay mapag-alaga na church o mapag-alagang mananampalataya. Amen? No? So hindi dapat na tayo pa yung maging katitisuran ng ating kapwa, hindi yung tayo pa yung maging dahilan para manghina o umalis
sa faith, yung isang bagong Kristiyano, kundi tayo dapat yung nagpaparamdam ng matinding pagmamahal sa mga tao na bago pa lang sa Panginoon. So do we see new believers as burdens? Ano ba yung tingin nyo sa mga bago sa pananampalataya? Sila ba yung mga pabigat sa ating mga buhay? Hindi ho dapat ganoon. No? Dapat itrato natin sila na mga bata o mga, sabi nga, mga babies na inintrust sa ating pangangalaga ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, mga kapatid, genuine discipleship requires affectionate investments. Genuine discipleship requires affectionate investment. No? Hindi po ito obligasyon lang. Hindi obligasyon na tayo ay maging leader at mangalaga ng mga bago sa pananampalataya. Kailangan po ito manggaling sa ating mga buhay. Pangatlo at panghuli, no, kailangan maging handa na magsakripisyo. Yan, kailangan maging handa na magsakripisyo. An excellent ministry is sacrificial in service. No, sabi po ni Pablo, we were willing to share not only the gospel, but our very lives. No? We were willing to share not only the gospel, but our very lives. Sabi po doon sa Tagalog, Kuya Aaron. Hello po. Yan. So dahil sa matinding pagmamahal namin sa inyo, nalugod kaming ibahagi sa inyo hindi lamang ang ebanghelyo ng Diyos, kundi maging ang aming sariling mga buhay din. No, tingnan niyo po yung ginamit ni Pablo, di ba, na termino, no, kundi maging ang aming ang aming sariling mga buhay din. So ministry is not just about preaching sermons. Ang ministeryo po ay hindi lang basta pagbabahagi ng sermon, no? O kaya hindi lang ito basta paglilid sa isang ministry, kung ano man yung ministry na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kung ito man ay Sunday school or small group or outreach, no? O ano man mga ministeryo pang binigay sa atin ng Panginoon. That ministry it's not just about that. It is about sharing life. Ito'y patungkol din sa pagbabahagi ng ating mga buhay, mga kapatid. Diba? Yung nanay, no? Ang nanay, they sacrifices their sleep. No? Nagsasakripisyo sila ng kanilang mga tulog. Halos walang tulog ang mga nanay nung sila ay nangangalaga ng kanilang mga anak. No? Maging hanggang paglaki. Diba? No? Nung time na yung aming panganay ay baby pa lang, para makatulog kami ng maayos pareho, salitang kami. No? Kapag katulog yung aming anak, kailangan tulog din si Ate Len. No, yun yung usapan namin. Kaya habang tulog si Ate Len, ako yung gumagawa sa bahay. Ako yung naglalaba, ako yung naghuhugas ng plato, ako yung naglilinis ng bahay. No? Kapag nakatulog na siya ng maayos, at nakagising na si Ate Len, so siya naman yung gagawa ng mga kailangan gawin. Pag ako naman ang tulog, kailangan tulog lang ako para makaipon ng lakas, para magawa ko naman yung susunod kong gagawin. No? So, ganun yung ginagawa, ganun yung routine. No? Ang mga magulang, talagang they sacrifices everything. Yung kanilang tulog, isa yun sa mga sakripisyo talaga. Kailangan mo talagang isakripisyo yung tulog mo. Kaya hanggat maaari, kapag tulog yung anak mo, kung kaya mong sabayan mo rin ng tulog. No? Yung comfort ng mga magulang, yung mga nanay especially, no? Ang hirap po na yung inyong comfort ay talagang isasacrifice nyo because of your children or because of your child. Maging yung own desire ng mga mother, no? For the sake of her child. No, I know, makaka-relate yung mga nanay, yung mga ina, lalo yung mga bagong panganak o yung mga may babies. No? So in the same way, sabi, yung nurturing sa ministry, it requires same thing. It requires time. It requires energy.
And sometimes, it even requires tears. Yung luha. Diba? Yung mga matagal na po naglilingkod sa Panginoon, alam ko po, naranasan nyo na yung mga ganoong mga pagkakataon na talagang kahit kayo umiiyak sa Panginoon para doon sa inyong anak na inaalagaan sa pananampalataya. Di ba? So, it is the same way bilang isang nanay. Kaya sabi ni Pablo, ganoon yung buhay namin para kaming naging ina sa aming mga pinangungunahan. No? Para kaming mga nanay na talagang kailangan mga alagat, alagaan yung aming mga anak. Yung aming enerhiya, yung aming oras, ibibigay namin sa kanila, maging yung aming mga luha. Ibibigay namin sa kanila. Naalala ko po yung kwento ni Ate Irene noon. No, sabi niya, minsan, kahit naman yung ibang mga leaders natin, yun din yung kwento. Sabi nila, kahit na mahirap at talagang very tiring yung ministry, may mga pagkakataon pa sa buhay ng isang naglilingkod o nangunguna na ikaw mismo talaga yung uhugot sa sarili mong bulsa para lang maiparamdam mo doon sa iyong pinangungunahan na inaalagaan mo sila sa panahon lalo ng mga pangangailangan. Di ba? So, nandun yung sakripisyo. Kaya nga sabi, kailangan maging handa na magsakripisyo. Hindi lang po limelight yung serving sa Lord. No, hindi lang yan basta pagtayo sa unahan o pangunguna, kundi pag ikay naging leader, kapag ikay nanguna, no, para kang magulang sa pananampalataya na lahat ng bagay na pwede mong ibigay sa iyong pinangungunahan na para mong mga anak, ibibigay mo at gagawin mo. Ganun din po tayo bilang church, mga kapatid. No? Kailangan itrato natin yung ating mga bagong kapatid sa pananampalataya na makaranas ng pangangalaga ng ating mga kamay, ng pagmamahal, ng sakripisyo na kailangan nilang maramdaman. Tandaan natin, the mark of an excellent ministry is not only evangelism, but nurture. Ang isang pinakamahalaga na marka ng ministeryo ay hindi lang po pag-eebanghelyo, kundi pangangalaga din. Sabi po ni Pablo, no, sa slide natin, he shows at that sabi una, it is gentle, guiding with patience. No, yung buong ministry ay kailangang lugar upang ating maiparamdam yung ating gentleness, yung ating paggabay na may pagpapasensya sa mga taong ating pinangungunahan. It is affectionate. No? It is and it must be motivated by love. Dapat yung ating pong mga ginagawa na paglilingkod at pangunguna at pangangalaga sa ating mga bagong kapatid sa pananampalataya ay motivated ng pag-ibig, and it is sacrificial. It is giving not just words but our lives. Ibinibigay natin hindi lang yung ating mga salita, kundi maging yung ating mga buhay. So ano po yung tinuturo nito sa ating iglesia o sa atin bilang isang iglesia? Meron tatlong mahalagang bagay yung ating pinag-usapan. Una, kailangang taglayin ang pagiging magiliw. So tayo po ba'y magiliw, lalo na doon sa ating mga bagong kapatid sa pananampalataya? Pangalawa, kailangang maiparamdam ang pagiging mapag-alaga. No? Ating bang inaalala yung ating mga kapatid, lalo yung mga dumadaan sa mga testing ng buhay, no, mahirap po yung subukin. No, mahirap yung dumaan sa mga mahihigpit na pagsubok. Talagang lahat ng discouragement pwede mong maramdaman. Pero malaking bagay na mayroong mga tao na magpaparamdam sa iyo na mahal ka ng Diyos. Amen? No? Malaking bagay po iyon. Kailangan maiparamdam natin yung ating pag-aalaga sa mga bago sa Panginoon at kailangan maging handa tayong magsakripisyo. No, handa po tayong magsakripisyo. Ano man yung mga bagay na pwede nating magawa, higit doon sa mga kinasanayan natin, no, gagawin natin para doon sa mga taong alam natin kailangan ng ating pagsasakripisyo. Newborns in the faith are not just converts. No? Newborns in the faith are not just converts. They are children who must be raised into maturity in Christ.
Hindi lang po sila basta mga converts, yung mga newborns in faith. No? Hindi lang sila mga bago lang sa faith. No? Kundi, they are those who must be raised into maturity in Christ. Kasi kung wala po sila na mga baby o mga bata pa sa pananampalataya at ang matitira yung matatanda, paano pag namatay na yung matatanda? Wala nang batang papalit. Di ba? Yun yung logic eh. No? So kailangan nating alagaan yung mga newborns in faith. Kailangan nating alagaan yung mga bago sa pananampalataya for them to mature in Christ. No? Siguro naman gugustuhin natin na balang araw may mga bagong tatayong mga leaders sa church. May mga bagong tatawagin ng Panginoon para maging small group leaders, Sunday school teachers. Di ba? Member ng worship team. O anumang mga ministry sa church. No? Why? Because we guide them. We serve them. No? Pinakita natin sa kanila yung ating pagiging magiliw, pinakita natin yung ating magiging mapag-alaga, pinakita natin at pinaramdam natin yung ating pagsasakripisyo, at kasama natin o kasama tayo sa kanilang paglago sa kanilang faith. So the question this morning is, mga kapatid, o church, are we content with just making converts or are we committed to making disciples? Kontento na ba tayo na meron lang tayong mga bagong converts sa Panginoon, yung may mga pagkakataong inaharap natin sa harapan, yung ating mga bago sa pananampalataya na nag-undergo ng baptism? Or are we committed to making disciples? No, tayo ba ay may pagtatalaga para turuan yung mga bago sa pananampalataya sa paglago sa Panginoon? Are we willing to patiently walk with the weak, to love the difficult, and to sacrifice for the young in faith? Tayo ba ay handa na lumakad na may pagpapasensya doon sa mga mahihina? Ibigin natin yung mga mahihirap ibigin. Di ba? At magsakripisyo tayo para doon sa mga bata pa sa pananampalataya. Katulad po ni Pablo, nawa ay talagang makita natin yung ating mga sarili to the mark of an excellent ministry, nurturing the newborn in Christ until they grow into maturity. Sabi nga po, yung huli, don't just bring people to Christ. Walk with them until Christ is fully formed in them. Don't just bring people to Christ. Hindi po dapat matapos lang doon. Tama naman po yun. Nadalihin natin yung mga tao sa Panginoon. No? Ilapit natin kay Kristo yung mga tao. But after that, we are to walk with them until Christ is fully formed in them. Lumakad tayo at samahan natin sila hanggang sila ay maging, sabi nga, kawangis na at katulad na ni Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa umaga pong ito. Salamat po sa pagkakataong binigay mo sa amin, Panginoon, muli upang magsama-sama at purihin ka sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga paalala mo sa amin, Panginoon, lalo sa kahalagahan ng pangangalaga sa mga bago sa pananampalataya. Nawa, Panginoon, ay maiparamdam namin dito sa iyong church, Panginoon, ang aming pagmamahal doon lalo sa mga tao na nakakasama namin, Panginoon, na bago pa lang sa iyo. Hinihiling po namin, O Diyos, na gamitin mo po ang iyong iglesia para maging daluyan ng pangangalaga at pag-aalaga sa kanila, ng pagmamahal sa kanila, Panginoon, upang kanila pong maramdaman ang pag-ibig na yon at sila po'y lumago sa kanilang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyo sa umaga pong ito. Ingatan mo po kami sa aming paghiwa-hiwalay pauwi sa aming mga tahanan. Ano man yung aming gagawin, Panginoon, sa buong isang linggo, ikaw po ang aming mapapurihan, maitaas, maluwalhati. At nawa, Panginoon, ang iyong gabay, ang siyang makasama namin, Panginoon, sa lahat ng aming mga lakarin. Purihin ka, ito'y aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Ng
mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.